Natagpuan ni Ben at Hilda na patay na ang kanilang nag-iisang anak na si Jopet sa sariling silid. Overdose sa droga. Hindi makapaniwala ang mag-asawa dahil napakabait ni Jopet at ang alam nila ay wala itong bisyo. Isang matinding shock para sa kanila ang nangyari. At alam nilang hindi matatahimik ang kanilang isip at damdamin hanggat hindi nabibigyang linaw ang dahilan kung bakit. Pagkatapos ng libing, inausap ng masinsinan ni Ben at Hilda si Mau, ang nobya ng yumaong anak. Hindi po kami nag-away, Tita Hilda. Pero nitong mga nakaraang araw, natagpuan kong hindi na laging tulala at parang lumilipad ang isip ni Jopet. Pahikbing salaysay ng dalaga. Iyon siguro ang mga araw na natuto na siyang mag-drugs. Taimbagang na wika ni Ben. May nabanggit noon si Jopet. Sumali raw siya sa isang banda. Di ko lang nabigyan pansin dahil busy ako sa nalalapit naming business tour abroad. Napakunot ang noo ng mag-asawa. Wala silang kaalam-alam tungkol doon. Rock band ho yun ni Zoren Silvestre, tita. Yung dating DJ sa isang FM radio station. Bulalas ni Ben na halata ang pagkabigla. Opo, tito. Ayon sa balita ay napaalis siya sa trabaho dahil may magulang na nagrereklamo dahil muntik nang magpakamatay pala ang kanilang teenager na anak dahil sa brand ng music niya. Nakatinginan ang mag-asawa. Paimbestigahan ko ang Zoren na yan. Puno ang galit ng tinig ni Ben. Tinanggal ng management si Zoren dahil sa reklamo ng mga magulang sa panghihikayat nito sa mga listeners na subukan ang backmasking. Nagbigay pa raw ito ng titles ng mga sikat ng kantang mayroong backmask o hidden messages. Ang backmasking ay isang teknik ng pagre-record ng isang tunog o mensahe sa isang kanta ng pabaliktad sa halip na pasulong tulad ng tradisyonal na musical recording. Kung patutugtugin ang isang kanta ay pasulong forward manner, ay maganda ang mensahe. Kung patutugtugin naman ang pabaliktad, reverse manner, ay dito na maririnig ang nakatagong negatibong mensahe na kadalasan ay mga demonic messages pa. Nadiskubre ito ng isang miyembro ng pinasikat na banda noong dekada 70. Hindi sinadya ay napatugtog ng isang miyembro ng banda na noon ay nasa ilalim ng impluwensya ng marijuana. Ang isang kanta nila na pabaliktad, nagustuhan nito at ng mga kasamahan ang melodiyang nabuo
Kaya magmula noon, pinauso na ang kanilang grupo ang backmasking. Maraming kanta nila ang nagtataglay ng mga negatibong mensahe kung patutugtugin ng pabaliktad. Gumaya na rin sa kanila ang marami pang mga singing artist, lalo na ang mga rock bands na sa kasamaang palad maituturing na ring mga satanista. May ibinigay na MP3 player si Hilda kay Mau. Nakakabit pa ang headphone niyan sa tenga ni Jopet nang matagpuan namin ang kanyang bangkay. Pinakinggan ng dalaga ang posibleng kantang pinakikinggan ni Jopet bago ito mamatay. Bakit ka nananamlay? Halina't magsaya. Dalahin ay limutin dahil may bukas pa. Palagay ko ho, sariling komposisyon ito ni Joren. Kung ipromote niya noon ang backmasking sa kanyang radio program, malamang dito rin sa kanyang mga kanta. Sige iha, tulungan mo kaming mabigyan ng linaw ang nangyari sa anak namin. Mangiyak-ngiyak, napakiusap ni Hilda. Hinanap ni Mau sa music files sa computer ng yumaong nobyo ang kantang nasa MP3 player na to. Nang makita ang hinahanap ay binuksan niya ang sound recorder, utility sa program at pumunta sa audio reverse features. Pagkatapos ay kiniglik ang audio reverse at pinakinggan ang mensahe. Beelzebub ang pangalan ko, ang saya sa mundo ko, walang hanggan ng tawa, langhap na, langhap pa, huwag ipagbukas, lumipad ka, ngayon na. Napadda ang tatlo sa pinakinggang backmask messages. Sa komposisyon iyon ni Zoren. Napahumindig lalo si Mau dahil ang ibig sabihin ng pangalang Beelzebub ay prinsipe ng mga demonyo. Idinimanda ko ng Zoren na iyon, galit na wika ni Ben. Dahil sa pakikinig ni Jopet sa sekretong mensahe ng kanta, nahikayat siyang gumamit ng droga na naging dahilan ng pagkamatay niya. Napapailing ang kaibigan nilang abogado nang i-refer nila rito ang kaso ni Jopet. Suntok sa buwan ang gagawin natin. Merong British heavy metal band na kinasuhan noong 1990 dahil sa suicide pact ng dalawang schoolboys. Pagkatapos marinig ang mga ito sa sekretong mensahe ng kanilang kanta. Pero idinismiss ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya, kwento ng abogado. Siya nga po, susog ni Mau. Nakapag-research na rin siya tungkol sa impormasyong iyon sa internet. Hindi raw sapat ang mga negatibong mensahe ng kanta upang magtulak sa isang taong magpakamatay. May malalim pa raw itong dahilan, kaya sinunod ng taong iyon ang mensahe ng kanta.
tama at kadalasan emotional problems ang sanhi. Pagtatapos ng abogado. Tinamaan ang mag-asawa. Naaalala ang grabe nilang pag-away 2 linggo na ang nakaraan. Napaamin din sa wakas ni Hilda si Ben na may kinalolokohan itong babae. Kaya lang daw nagawa niyon ng lalaki dahil nagsiselos ito kay Hilda sa madalas na out of town business trip nito kasama ang amo. Nauwi sa hiwalayan ang away nila na kaya lang hindi natuloy dahil noong unang naglaya si Jopet. Sinikap nilang amuin uli ang anak. Nagkunwari silang nagkabalikan. Ngunit palagi pa rin wala sila sa bahay dahil na rin sa mga commitment sa trabaho at personal nilang buhay. Ibinigay ng mag-asawa kay Mau ang MP3 player ni Jopet bilang remembrance. Napaiyak na niyakap iyon ni Mau. Mas madali para sa mag-asawa ang makalimot sa nangyari kay Jopet dahil may kanya-kanyang buhay na. Siya, hindi niya alam kung paano. Mahal na mahal niya ang nobyo. Ilang beses siyang niyayang magtana ng binata na tinanggihan naman niya dahil nag-aaral pa silang dalawa. Siguro kung pinaunlakan niya iyon, buhay pa si Jopet. Pero masisisi ba siya kung mataas ang pagpapahalaga niya sa moralidad? Inilipat ni Mau sa kanyang laptop ang lahat ng komposisyon ni Zoren na nasa MP3 player ni Jopet. Pagkatapos ay pinakinggan ang mga iyon ng pabaliktad. Lahat ng mga awit ay nagtataglay ng mga negatibong mensahe. Mayroong naghihikayat ng premarital sex, pumatay at sumamba sa alagad ng dilim. Ipinagtapat iyon ni Mau at ipinarinig sa kaibigan niyang si Sofia. Pati ang dalaga ay nangilabot na rin. Ayon sa nabasa ko, 5 sa 8 komposisyon ni Zoren ay bibilhin ng isang recording studio. Ang matitira ay dadagdagan na lang daw nila upang makabuo ng isang album na sila rin ang kakanta, sambit ni Sofia. Plano kong isisiwalat ang sekretong ito sa recording studio na yon, Sofia, nang hindi na lumagana pa ang kabuktutan ng mga kantang ito. Teka Mau, lalagay ka sa panganib ng buhay mo kasi sisirain mo yung mag-uumpisa pa lang na career ng frustrated DJ na yun. At ang mga tulad daw nila ay may mga koneksyon at proteksyon sa mga satanista dahil nakikipag-cooperate sila roon sa pagpapalaganap ng kasamaan sa mundo. Pinagpawisan din ng malapot ang dalaga. Ayon pa sa nalalaman niya, ang mga satanista ay may mga demonic powers. Ano pa't makakagawa ito ng kasamaan na walang
kalaban-laban ang tulad nilang mga normal. Takip silim na nang lisanin ni Mau ang bahay ng kaibigan. Mula Quiapo ay mag-ELRT na lang siya para mabilis na makauwi sa Parañaque. Nagmamadali ang kanyang mga hakbang patungo sa pinakamalapit na LRT station. Panay pa ang lingon niya dahil kanina pa niya napupunang siya ang sinusundan ng isang lalaking naka-jacket. Ang sombrero ay halos nakatakip sa mukha nito. Napakurap lang siya ay bigla itong nawala sa kanyang paningin. Nakikipagngit-ngitan siya sa mga pasaherong umaakyat ng hagdanan. Bigla siyang natigil nang makita naroon na sa itaas at naghihintay sa kanya ang lalaki. Nagtaka siya. Paano ito nakarating doon ng ganong kabilis? Samantalang malayo pa ito kanina sa likuran niya. Halos di mahulugang karayom ang mga taong sinusundan nila. Nagpasya siyang bumalik na lang. Napag-ibig na siya nang may humambot ng kanyang shoulder bag. Ang mahiwagang lalaki. Napatulala na lamang ang dalaga sa magkahalong takot at pagkabiglang naramdaman. Napakurap lang siya ay parang bulang naglaho na naman ang lalaki sa gitna ng gulantang ng mga tao. Anong klaseng tao iyon? Bakit bigla na lang itong lumilitaw at nawawala? Gustong himatayin ni Mau. Nasa kanyang bag pa naman ang kanyang cellphone, wallet at mga mahalagang IDs. Wala siyang nagawa kundi ang bumalik kay Ina Sofia. Ganon na lang ang pagtataka niya nang madatnang patay na lahat ang mga ilaw sa bahay ng kaibigan. 6:00 pa lang at halos kaaalis lang niya roon. Kumatok siya ng kumatok sa pinto ni Ina Sofia, ngunit walang sumasagot. Naghinala na siya. Patakbo niyang tinungo ang tindahang may payphone sa di kalayuan. Makikitawag lang po, importante lang. Naagawan ako ng bag at kailangan kong makausap ang kaibigan ko. Wala po akong pera, pakiusap niya sa matandang tindera. Naawa sa kanya ang tindera at inabot ang telepono. Tinawagan niya sa landline ang kaibigan, ngunit walang sumasagot. Lalo siyang kinabahan kaya nagtanong na siya sa tindera ng numero ng police station. Bakit ineng? Kuwan ho, baka may masamang nangyari dyan sa bahay ng kaibigan ko. Tinuro niya ang bahay ni Ina Sofia. Nagdadial na siya nang lumitaw na naman sa di kalayuan ang mahiwagang lalaki. Nanginig na ang daliri niya nang makitang papalapit ito sa kanya. Binitawan na niya ang telepono at walang paalam, nagtatatakbo siyang lumayo roon. Nagtataka na lang na patingin sa kanya ang matandang tindera. Hindi tumigil sa paglakad at pagtakbo si Mau para makalayo agad sa lugar na iyon.
Tumigil lang siya nang napadaan sa isang tindahang may payphone. Miss, pwede bang makitawag? Umahangos niyang pakiusap. Mamaya na lang ang bayad, please, emergency lang. Halos mapaiyak na siya sa pag-aalala at nerbiyos. Kinabahang napatango ang dalagita nang makita ang takot na nakarehistro mukha ng dalaga. Ang roommate niya sa boarding house ang unang tinawagan ni Sofia. Ngunit tunog lang ng tunog ang telepono ng mga ito. Tataka na siya. Kahit ba ang landlord at iba pang boarders ay wala rin sa boarding house. Ang mga magulang naman ni Jopet ang tinawagan niya. Ganoon din ang nangyari. Nataranta na si Mau. Anong nangyayari sa lahat? Yata ng mga taong mga koneksyon sa kanya ay may hindi kanais-nais na nangyari. Nabuhayan siya ng loob nang may nakita sa di kalayuan. Iyon ang karatula ng barangay hall. May mga tao sa loob. Maaari siyang humingi ng tulong doon. Nakakailang hakbang pa lang si Sofia nang biglang Nakakailang hakbang pa lang si Mau nang biglang may humila sa kanya papasok sa nadaanang maliit na eskinitang nasa pagitan ng dalawang lumang building. Nasindak siya nang mapagtantong ang mahiwagang lalaki ang may hawak sa kanya. Kumislap sa nag-aagaw na dilim at liwanag ang talim ng hawak nitong patalim. Agad pinutol ng lalaki sa pamamagitan ng hawak na patalim ang tali ng kuwintas niyang USB flash drive kung saan nakasave lahat ang mga komposisyon ni Zoren. At bago pa siya makabawi sa pagkasindak at makasigaw ng inundayan na siya ng saksak ng lalaki sa tagiliran. Ospital. Si Sofia ang unang nasilayan ni Mau nang manumbalik ang kanyang malay. Nasa anyo ng kaibigan na halos wala itong tulog dahil sa pagbabantay sa kanya. Nasa loob pa ng bahay ang tatlong lalaki. Nang kumatok ka, Mau? Hindi lang kami makasagot dahil may mga armas sila, ang sabi ng dalaga. Anong ginagawa nila sa inyo? Tanong niya na panay pa rin ang kabog ng dibdib. Kinuha nila ang laptop ko at pinagsisira pa ng computer ng kapatid ko. Binantaan din nila kami na papatayin kapag nagsumbong sa mga alagad ng batas. Paanong mabuti at hindi kayo sinaktan? Bulalas niya. Ang tendera sa tindahan ang tumawag ng mga pulis. May nakitawag daw na isang babae roon pero umalis agad dahil hinabol ang isang lalaki. Nagka-ideya ako na ikaw yun, kaya pinaghahanap kita sa amin paligid-ligid. Salamat naman natagpuan ka namin bago ka pa maubusan ng dugo, ito ni Sofia.
Napapikit si Mau. Umaalon ang dibdib niya sa buong malaking takot. Kaparehong pangyayari ang naganap sa boarding house ni Mau. Ibinalita ito ng roommates niya na dumalaw sa dalaga sa ospital. May 2 lalaking puwersang pumasok sa boarding house. Kinuha ang laptop mo at MP3 player. Wala kaming nagawa dahil armado sila, sumbong ng isa. Takot na kami, sabi naman ng isa. Sino kaya ang mga iyon? Pakli naman ng pangatlo. Ibig ng manlaki ang ulo ni Mau. Ibig ng sumabog. Adagdagan ang takot sa puso niya ng pagkaalis ng mga kaboardmate ay dumating at dumalaw sa kanya sa ospital sina Ben, Hilda. Ganoon din ang kwento ng mag-asawa. May mga lalaking pumasok sa kanilang bahay at pinagsisira lahat ng computer sa bahay nila kasama na ang kay Jopet. Ikinuwento niya sa mga ito ang nangyari sa bahay ng kaibigang si Sofia at sa tinitirhang boardmate. Iisa ang konklusyon nila. Gustong burahin ni Zoren ang kopya ng mga komposisyon nito na maaaring magamit na ebidensya sakali nang isiniwalat niya ang backmask messages na taglay ng mga ito. Pero hindi nila pwedeng idemanda si Zoren at ang 3 pang kasamahan ng robbery at attempted murder dahil walang kahawig ang mga iyon sa mga lalaking umatake sa kanila. At iyon ang nakakatakot. Malaki ang takot ng dalaga dahil malinaw na may ibang tumutulong kina Zoren na kung hindi sila magkakamali ay mga satanista. Agad naman naglaho ang nasabing pangamba ni Mau dahil hindi na itinuloy ni Zoren ang pagbebenta ng komposisyon nito sa mga kumukontratang recording studio at nagdesisyong mag-ibang bansa na lamang ang mga ito. Ilang taon ang nagdaan, manager na si Mau sa isang call center. Nakaget over na rin siya sa pagkawala ni Jopet. Ang totoo ay may napupusuan na siya sa isa sa kanyang mga manliligaw. Pero madalas pa rin niyang maalala ang mahiwagang lalaking iyon na sumaksak sa kanya. Iniisip pa rin niya kung sino at kung tama ba ang hinala sa kabilang itong kulto ng mga satanista. Tinapakan ni Mau ang brake ng kanyang kotse nang makitang umilaw ang pulang kulay sa stoplight. Beelzebub ang pangalan ko, ang saya sa mundo ko. Walang hangganan tawa, langhap na langhap pa. Huwag ipagbukas, lumipad ka, ngayon na. Pamilyar na rap. Tinumbok ang dibdib ni Mau pagkarinig noong mula sa stereo ng katabing kotse na nakahinto rin. Marahan siyang lumingon at muntik na siyang mapasigaw dahil kahit nakatagilid namukhaan niya ang nasa driver's seat, ang mahiwagang lalaki.
at nakangisi ito habang nakatingin sa kanya.